Magandang umaga, hapon, o gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Smile K. Garuda at ngayon samahan niyo ako sa pinaka-exciting at pinakamahirap ng chapter ng buhay ni Dr. Jose Rizal. Mula Paris hanggang Berlin. Dito natin makikita kung paano siya naging world-class doctor, scientist, artist at mas naging handa sa laban para sa bayan. So, after finishing his studies in Madrid, si Rizal is nag-decide na pumunta sa ibang bansa para mas magpakadalubhasa sa ophthalmology o pag-aaral at paggagamot sa sakit ng mata. Pinili niya ito kasi nga ah, gusto niya magamot ang kanyang ina na unti-unti nang nabubulag. So, sa Paris, particularly in Gay Paris, niya doon is nagtrabaho siya bilang assistant ng isang sikat na eye specialist na si Dr. Louis D. Weckert. Imagine nyo, no? Isa siyang Pilipino pero kasama niya sa pinakamahusay ng doktor sa Europa. So, dito pa lang is makikita natin na mataas na agad ang tingin sa kanyang kakayahan. Pero hindi lang puro trabaho si Rizal, no? Pero kapag free time na is pumupunta siya sa bahay ng mga kaibigan niyang Pilipino na lalo na sa pamilya Pardo de Travera at sa art studio ni Juan Luna. So, kung hindi niyo kilala si Juan Luna, is siya sa greatest painter ng Pilipinas na minsan is ginawa niya rin si Jose Rizal na model sa isang painting niya na Death of Cleopatra na isa siyang pari. Isa siyang Egyptian na pari. At sa vlog compact na siya ay si Katuna. And parang buhay na buhay din ang barkada nila. Habang nasa Paris din siya, no, mas lalo na-develop pagmamahal niya sa artist, drawing at pagkikipag-usap sa kapwa Pilipino tungkol sa future ng bansa. At ito na yung madalas nilang pinag-uusapan ni Juan Luna. At I think si Juan Luna din ang nagturo kay Rizal na paano mag-paint. Kasi siyempre namang greatest, no? Kaya baka dun, yun ang dahilan bakit natuto si Rizal mag-art. So, ang musika naman isang importanteng part ng mga Pilipino, lalo na kapag reunion nila sa Barcelona. And dito rin is, sa lugar na to, is natuto si Rizal sa musika. Pero inamin niya rin talaga na hindi talaga siya marunong kumanta. At kapag may sinabi pa nga siya na, if you could hear me sing, you would say you were in Spain because my voice is the braying of ashes. So, inamin niya rin naman ito na hindi talaga kagandahan ng kanyang boses. Pero, ito ay natuturo rin siya ng solfeggio. Kung ano, alam niyo yung solfeggio, ito yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. And then, si Rizal is natuto siyang tumugtog ng flute at yun ang pinaka-instrument ng kanyang instrument na dalubhasa siya. And nag-compose din siya ng kanta tulad ng Leonor, Alin Man Lahi, at El Casto del Prisionero. So, on February 8, 1886 sa Edinburgh, is dumating si Rizal after niyang punta sa Paris. And then, dito is nanirahan siya as a boarding house kasama ang mga German lawyer. And na-discover ng mga German law students na to na magaling siya maglaro ng chess. And then, ni-recruit siya na sumali siya sa chess club nila. And di kalauna ni sumali naman dito si Rizal kasi nga, isa siya magaling at na-discover ng mga German law student na ito. And then, may nagsasabi ng mga biographer na si Rizal daw ay nag-aral ng law pero hindi daw ito wala masyadong pruweba na nag-aral siya ng law kasi pumapasok lang daw siya sa lecture para lang masatisfy ang kanyang thirst sa knowledge. Kaya siguro nagkaroon si Rizal ng idea kung ano ba talaga ang batas, lalo-lalo na sa batas doon sa ibang bansa. So si Rizal, no, is mahilig din siya maglakad-lakad, lalo na sa Neckar River. And isang araw is nakita niya ang favorite niya na bulaklak na ang Forget Me Not. And dahil sa bulaklak na ito is naalala niya ang Pilipinas at nagsulat siya ng isang tula na ang pinamagatan niya na The Flower of Edinburgh. And then the first letter of Blumentritt, July 31, 1886 is nagsulat si Rizal sa kanyang kaibigan na si Professor Ferdinand Blumentritt na isang director ng Ateneo of
Lermentric, Austria. And nalaman niya na si kaibigan na to na si Dr. Ferdinand is nag-aaral siya magsalita ng lingwahe natin na Tagalog. At na-amaze dito si Rizal kaya nagsulat siya sa kaibigan na to at binigyan niya ito siya ng libro na nakasalin sa Tagalog. Ang libro na yun, isang title is Arithmetica or Arithmetic. And then, natuwa naman dito ang kaibigan niya at pinadalan din siya ng 2 libro para bilang isang pasasalamat kay Rizal. After ng Rizal Elevation, so on August 8, 1886 is nagbiyahe si Rizal at sumakay siya ng tren at binisita ng iba't ibang city sa Germany. At dumating siya sa Leipzig on August 14, 1886. At umattend siya sa iba't ibang lecture sa University ng Leipzig. And then, nakilala niya at naging kaibigan na si Professor Friedrich na isang famous German historian. So, si Rizal is namalagi sa lugar na to from August 14 to October 29, 1886. In this Germany city, tinranslate niya William Tell from German to Tagalog in order that may mga Pilipino na gusto malaman ang storya na to at maintindihan nila ng maayos. So sa Berlin naman is mas lalong lumawak ang mundo ni Rizal kasi nakilala niya si Friedrich Jaguar at Rudolf Virchow na isang sikat na scientist. And dahil sa talino nila is naging member siya ng isang scientific societies. At dito rin nanirahan si Rizal ng ilang buwan at mas lalo niya pang lumawak ang kanyang kaalaman dito. At dito na rin natapos ang nobela niyang Loremi Tangere. Isa rin sa importanteng letter na sinulat ni Rizal is na binigay niya sa kanyang kapatid na si Trinidad noong March 11, 1886 ang letter niya na nag-express sa mga babae sa Germany. Sabi niya dito na ang mga babae doon sa Germany is serious, diligent, and educated and friendly daw. At hindi daw sila gossipy or marites. At sinabi niya rin dito na magagandang ugali nila at magaganda rin sila manamit. At sinabi niya rin sa kapatid niya si Trinidad na mag-aral para sa kanyang ikabubuti. At dito rin isa sa naranasan ni Rizal, isa sa pinakamahirap na naranasan niya sa buhay niya. During sa winter dun sa Germany is mag-isa lang siya at nagkaranas siya ng tagtuyot or nahihirapan talaga siya kasi wala siyang pera kasi walang pumapasok na pera sa kanya galing sa Kalamba papunta sa Germany dahil hindi daw tumutubo ang mga tanim doon at naawa rin ang kapatid ng si Pasiano kasi hindi siya nakakapadala ng pera sa kapatid niyang si Rizal doon kasi alam niya na si Rizal is nahihirapan doon at si Rizal is hindi niya mabayaran ang renta niya sa bahay nila, sa inupahan niya kasi nga wala siyang pera. Tapos yung gamit niya is luma na rin. Tapos minsan kumakain siya ng isang beses sa araw. And ang kinakain niya lang dito is napay or murang vegetable soup na tinitipid niya kasi nga wala siyang pera. And then, siya na rin ang naglalaban ng kanyang damit kasi nga wala siyang pambayad para sa dry cleaning. So dahil doon, bumagsak yung kalusugan ni Rizal at umantong siya sa pagkakasakit na nauwi sa tuberculosis. So sa paglalakbay ni Rizal mula Paris hanggang Berlin, makikita natin na isang tao na hindi lang matalino kundi linaw na dahilan kung bakit siya nagsisikap. At lahat ng pagod, lungkot at hirap na ginawa niya is dahil mahal niya ang kanyang bayan.